Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mental health toolkit. Pagpapabuti ng mental health para po sa mga bagong dating sa pamamagitan ng edukasyon at community service. Acknowledgement. Ito po ay binuo ni Dr. Paulie Shaula. Isa po siyang registered professional psychologist. Dinisenyo po ito ni Kavita at inahatid po ito ngayon ni Adam Mela. Ako po ay isang community educator. Tungkol po sa may akda. Si Dr. Paulie Shaula ay isang registered professional psychologist dito po sa Alberta na may 20 years of experience. Siya po ay nakagraduate ng Doctorate of Clinical Psychology sa University of New Delhi noong 2011 at dalubhasa po siya sa PTSD, komplikadong trauma, mga kondisyong psychiatric tulad ng psychotic spectrum disorder, borderline personality disorder, mood at anxiety disorder, mga karamdaman sa pagkain, malalang pananakit at mga aksidente sa sasakyan at lugar ng trabaho. Mental Health Toolkit, ano po ito? Ito ay tumutukoy sa isang koleksyon ng mga strategies, estratehiya o kasanayan at mapagkukunan ng magagamit ng isang individual upang pamahalaanan ng kanilang psychological na hamon, panatili ang kalusugan ng isip at mapahusay ang pangkalatang kagalingan. Ito ay katulad ng isang hanay ng mga tools na makakatulong sa isang tao na mag-navigate sa kanilang emosyonal, nagbibigay malay, at mga iba pang kanilang mga hamon na ramdaman sa kaisipan. Toolkit sa kalusugan sa pag-iisip, mga kasanayan sa paghaharap, mga diskarte upang pamahalaan ng stress, pagkabalisa at emosyonal na kaguluhan. Maaring kabilang dito ang mga pagsasanay sa malalim na paghinga, pag-iisip at progresibong pagpapahinga ng kalamnan. Pag-uusapan din po natin ang cognitive strategies, mga paraan upang matugunan ng mga pattern ng negatibong pag-iisip. Ang mga examples po ay tulad ng cognitive restructuring, na bahagi ng cognitive behavioral therapy, ay tumutulong sa mga individual na hamunin at baguhin ang hindi nakakatulong sa kanilang kaisipan. Pag-uusapan din po natin ang mga tools sa regulasyon ng emosyon. Mga kasanayan upang makatulong na kontrolin at pamahalaan ang ating matinding emosyon, mga kasanayang panlipunan, mga diskarte upang mapabuti ang komunikasyon at bumuo ng mga malusog na mga relasyon tulad ng aktibong pakikinig, pagsasanay sa pagiging mapamilit at pagbuo ng empatiya. At pag-uusapan din po natin ang mga pamamaraan sa paglutas ng problema. Pag-uusapan rin po natin ang mga teknik sa pag-uugali tulad po ng mga tools upang baguhin ang pag-uugali tulad ng pagtatakda ng mga layunin, paggamit ng mga reward system at pagbuo ng mga bagong gawi. Pag-uusapan rin po natin ang mga aktibidad sa pangangalaga sa sarili tulad po ng mga kasanayan na nakatuon sa pangangalaga sa pisikal at mental na kalusugan ng isang tao tulad po ng ehersisyo, nutrisyon, pagtulog at pagsali sa mga libangan. Pag-uusapan rin po natin ang mga sistema ng suporta, pagkilala at paggamit ng mga network ng mga suporta, mga ibigan, pamilya, tagapayo o mga grupo ng suporta. Mga kasanayan sa pagharap. Isa pong example ay visualization ng ligtas na lugar. Bago simula ng mga yugto ng pagpuproseso ng trauma, kadalasan po tinuturuan po ng EMDR therapy sa mga kliyente na bumuo ng isang ligtas na lugar o kalmang lugar. Ito po ay isang mental visualization ng isang lugar kung saan ang kliyente ay nakakaramdam na ganap, na ligtas at nakaka-relax po sila. Meron rin naman po mga grounding techniques. Ito naman po ang mga diskarte na tumutulong sa mga kliyente na manatiling naroon sa sandaling ito at mabawi ang kanilang pag-iisip kapag sila po ay nakakaramdam ng labis na traumatikong alaala at emosyonal na pagkabalisa. Mga kasanayan sa pagharap, mga pagsasanay sa paghinga. Nakakatulong rin po ang kontroladong paghinga na nabawasan ang pagkabalisa at patatagin ng emosyon. Ang mga diskarte tulad ng malalim na diaphragmatic breathing ay maaaring partikular na napakipakinabang sa mga sesyon ng EMDR kapag ang mga kliyente ay maaaring makaranas ng mas mataas na emosyonal na mga tugon. Mga kasanayan sa pagpigil. Ang mga kliyente ay tinuturuan rin po ng mga diskarte sa pagpigil upang makatulong na i-box up ang pansamantalang nakakabahala po sa kanilang emosyon para hindi sila mabigla sa mga sessions.
Kabilang po dito ang mga pag-visualize ng container kung saang ligtas nila na i-imagine ang nakakagambalang elemento hanggang sa mga sumusunod po na session. Lateral stimulation. Bagamat bahagi ng core methodology ng EMDR ang self-administered bilateral stimulation, maaari ding ito maging isang coping skill. Tinutulungan nito ang mga kliyente na i-manage ang kanilang pagkabalisa sa labas ng mga session ng therapy. Self-monitoring. Natututo po ang mga kliyente na obserbahan at itala ang kanilang mga emosyonal na reaksyon at triggers. Pagsasanay sa paghinga. Ang mga ehersisyo sa paghinga isang simple at epektibong paraan upang mabawasan ang stress. Mapapabuti ang pagpapahinga at mapapahusay ang pangkalahatang kagalingan. Isa pong example nito yung diaphragmatic breathing o paghinga sa tiyan. Kabilang dito ang paghinga ng malalim sa tiyan kaysa po sa dibdib. Ilagay po ang iyong isang kamay sa iyong tiyan at ilagay po ang iyong isang kamay sa iyong dibdib. Habang humihinga ka sa pamamagitan po ng iyong ilong, ang kamay sa iyong tiyan ay dapat tumataas kaysa sa kamay sa iyong dibdib. Huminga po ng malalim sa pamamagitan ng iyong bibig. Ang ganito pong uri ng paghinga ay nakakapagtaguyod po ng mabuting pagpasok ng oxygen at pinapababa po nito ang ating presyon ng dugo at tibok ng puso. Meron naman pong 4-7-8 na paghinga o relaxing breath. Ito po ay binuo ni Dr. Andrew Weil. Ang diskarteng ito ay ginagamit po natin ang paghinga sa loob ng 4 na segundo, then pipigilin po natin ng 7 na segundo, at ibubuga po natin ng 8 na segundo. Ito po ay nakakatulong po para mabawasan ang pagkabalisa o anxiety at makakatulong po sa mga individual upang makatulog ng mabilis. Meron naman pong tinatawag na box breathing or square breathing. Ito naman po yung paraan na humihinga ka ng 4 na segundo, pipigilin nyo po ng 4 na segundo o 4 na bilang, tapos huminga ng palabas na 4 na bilang. Ginagamit po ito ng mga atleta at sa mga high-stress na kapaligiran tulad sa military para po increase po yung kanilang calm at focus. Meron naman pong tinatawag na alternate nostril breathing ni Nadi Shodhana. Kananiwang po ito ginagamit sa yoga. Ito naman po yung ginagawa para pagsasara po ng isang butas ng ilong at paghinga sa isa pa. Gamit ang iyong hinlalaki at singsing na daliri, isasara po ang iyong kanang butas ng ilong at hinga po kayo sa kaliwa. Pagkatapos, isara ang kaliwa at huminga naman po sa kanan. Papatuloy po nito ang pattern para sa ilang mga cycles. Ginagawa po nitong balanse ng katawan at ikalma ang pag-iisip. May tinatawag naman po na pursed lip breathing. Ito naman po yung paghinga sa pamamagitan ng ilong at pagkatapos ay dahan-dahang pagbuga sa pamamagitan ng mga labi. At meron naman po tayo tinatawag na pantay na paghinga ni Samavriti. Ito naman po ay yoga technique na sasangkot ng paglanghap at pabuga para sa pantay na bilang. Progressive relaxation ng paghinga. Ito po yung tumutuon ka sa pag-igting ng bawat grupo ng iyong kalamnan habang humihinga ka po ng malalim. Meron din pong tayong tinatawag na 3 bahaging paghinga. Ito naman po yung deep breathing exercise na nakatuon po sa ganap ng pag-alis po ng hangin po sa baga at pagpapasigla ng katawan gamit ang sariwang hangin. Mga paraan sa pagpapahinga para sa pagkabalisa. Ang mga physical po na sintomas tulad po ng pag-igting ng kalamnan, pananakit ng ulo at pagkapagod. Meron po tayong tinatawag na progressive muscle relaxation o PMR. Kabilang po dito ang pag-igting at pagkatapos po ay pag-relax ng iba't ibang grupo ng kalamnan sa katawan na makakatulong po sa pagpapagaan ng pag-igting ng kalamnan. Isang karaniwang physical na sintomas ng pagkabalisa ay yung pag-igting po ng kalamnan. Maaari ring bawasan ng PMR ang pananakit ng ulo at isulong ang pangkahalatang pagpapahinga. Mayroon rin pong tayong tinatawag na exercises ng malalim na paghinga. Yung katulad po na binanggit natin kanina, yung diaphragmatic breathing or 4-7-8 na paghinga. Meron po tayong tinatawag na mindfulness meditation. Ito po yung pagtuon sa kasalukuyang sandali at pagmamasid sa mga kaisipan nang wala pong judgment o paghatol.
Ito po ay nakakatulong po para po bawasan ang ating tendency na mag-alala o mapahamak sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang estado ng kalmadong kamalayan. May tinatawag rin po ng guided na ginagawa na guided imagery kung saan nag-i-imagine po tayo ng isang kalmadong lugar para po mabawasan ang kapangyarihan ng mga negative na kaisipan at hina-channel po natin to sa positibong larawan. Ito naman po ay para sa mga sintomas na emosyonal, para po sa pagiging pagkamayamutin, takot at pagkabalisa. May tinatawag po tayo na autogenic na pagsasanay. Ang discarding ito ay nasasangkot na pag-uulit ng isang hanay ng mga visualization at mga parilala na nakatuon sa pagpapatahimik ng katawan at isipan. Meron naman po tayong tinatawag na aromatherapy. Ito po yung ginagamit natin yung mga langis at amoy ng lavender, chamomile, sandalwood para po papatahimik ang ating isip at makatulong na bawasan ang ating pagkabalisa. Meron naman po tayong tinatawag na yoga. Ito naman po yung ginagamit po natin yung physical na postura, mga exercises sa paghinga at pagbumuni-muni na maaari pong makatulong na bawasan ang ating pag-ugaling dulot ng pagkakabalisa tulad ng pag-iwas at paggalaw ng nerbiyos at sa pamamagitan ng pagpapataas ng ating kamalayan sa katawan. At nababawasan din po nito ang ating pangkahalatang pagkabalisa. Meron po tayong tinatawag na biofeedback. Ito po yung discarding ito, yung electronic device para turuan ng mga individual na kontrolin ang mga proseso ng katawan. Makakatulong po ang biofeedback sa individual na magkaroon po ng higit na kontrol para sa ating mga tugon, sa ating mga hinaharap sa buhay. Ito naman po ay pwede natin gamitin kung tayo po ay nagagambala sa ating pagtulog. Mga relaxation scripts po para sa pagtulog o pakikinig o pagbabasa ng mga script na idinisenyo upang i-promote ang pagtulog. Meron po tayong tinatawag na body scan meditation. Ito po yung paraan ng pagbumuni-muni na ang meron po dito yung pagtutuon ng pansin sa iba't ibang bahagi po ng katawan at sinasadyang pagpapahinga ng mga ito na maaaring maging pakipakinabang lalo na sa ating pong pagkatulog. Ito naman po mga iba pa nating ibang gawing strategies o strategiya, mga aktibidad na para pangalagaan po ating sarili. Tayo po yung mag-ehersisyo, tama pong nutrisyon, matulog ng maayos, pagsali sa mga maayos po na libangan, mindfulness at relaxation at personal na kalinisan. Importante rin po ang sistema ng suporta. Ang mga sistema ng suporta ay binubuo po ng mga network ng mga tao na nagbibigay ng praktikal na tulong, emotional na suporta at pagkaramdam ng pagiging kabilang sa komunidad. Tulad po ng pamilya, professional na tulong, mga grupo ng suporta, mga mapagkukunan ng tulong sa komunidad, mga peer networks at mga kaibigan. Bakit isang mental health toolkit ang ating pinagtutuunan ng pansin po ngayon? Tinutulungan po ng mental health toolkit po tayo para po harapin ang mga stress at emosyon sa buhay. Ang psychological toolkit ay nagbibigay sa atin ng mga estratehiya at diskarte upang i-manage ang stress, ayusin ang mga ating emosyon at mapanatili ang kalusugan ng ating pag-iisip. Pinapahusay rin po nito ang ating katatagan. Pagbuo po ng katatagan ay susi sa pag-navigate sa mga tagumpay at kabiguan ng buhay. At importante rin po ito para sa pagpapabuti ng ating mga relasyon. Ang mga tools po na ito ay nakakatulong po para mapahusay ang ating interpersonal na relationships sa buhay, sa ating mga katrabaho at sa ating mga kaibigan. Ang mental health toolkit po ay nakakatulong po sa personal na paglago at pag-unawa sa sarili. Ang mga tools po na ito na pagmuni-muni sa sarili at kamalayan sa sarili ay nagbibigay po ng daan para po sa mga individual na mas maunawaan po natin ang ating mga iniisip, damdamin at pag-uugali. Tinutulungan rin po nito ating alagaan ang ating pag-iisip at hindi rin po importante rin po na hindi lang physical na kalusugan ang ating minamanage sa pamamagitan po ng dieta at ehersisyo. Kaya po, ang psychological toolkit ay maaaring magsilbi bilang isang paraan sa pangangalaga na tumutulong po sa pag-iwas sa mga issues sa kalusugan ng isip bago po sila lumago o maging mas seryoso. Importante rin po ito sa ating sariling pag-unlad.
Ang mga professional na setting, ang mga psychological tools po na ito ay maaaring magpahusay ang ating mga paraan at mapalakas ang ating pagiging resourceful at mapabuti ang paggawa ng desisyon. Conclusion: ang isang mental health toolkit ay nagbibigay sa mga individual na mga kinakailangan po nila na kasanayan o strategies upang pong i-manage nila ng mas epektibo ang kanilang buhay, itaguyod po ang kagalingan at makamit ang parehong personal at professional na mga layunin. Para po sa mga libreng serbisyo sa pagpapayo, mangyari pong mag-email sa freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Again, pwede po kayong mag-email sa freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Maraming salamat po at sana po ay may natutunan po tayo ngayon.